Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, bigyan mo ng kagalakan kami mga lingkod mong hindi karapat-dapat dahil sa aming pagsuway na pinagsisisihan at inihihingi namin ng kapatawaran sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao ay di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain ng Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagapin.
Alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede pong hiwalayan ni Jose si Maria ng ganun-ganun na lamang. At maaari niyang pahintulutan na publicly litisin si Maria at i-hand over sa may kapangyarihan para ito ay parusahan at batuhin hanggang mamatay. Pero mga kapatid, makikita natin na kahit bago pa siya kausapin ng anghel, meron ng ginawang katangi-tangi si San Jose. Ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya hiniwalayan na ito ng lihim. Mga kapatid, ang ebanghelyo po ni San Lucas ay tinatawag na Marian Gospel dahil doon natin makikita ang detalye sa buhay ng ating mahal na ina. Pero ang ebanghelyo ni San Mateo ay pwede nating ituring na Josephine Gospel sapagat karamihan po ng detalye sa buhay ni San Jose ay makikita natin kay San Mateo. At dito po sa ating binasang ebanghelyo mga kapatid, nakita po natin kung paano nakipagtulungan si San Jose sa plano ng Diyos. Dito po mga kapatid, nakita natin na nung kinausap na siya ng anghel sa panaginip, wala nang pagbabago ng isip, wala nang pagdadalawang isip pa. Pinakasalan niya agad si Maria. Kung pakikinggan po natin ang ebanghelyo sa mga susunod na araw, ang mga ebanghelyo po sa susunod na araw ay patungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista. Kaya pinarusahan ng anghel Gabriel si Zacarias dahil siya'y nag-alinlangan sa sinabi ng anghel na matutupad yung sinabi niya. Dito po, wala nang pag-aalinlangan si Saint Joseph. Basta, kinuha na niyang anak si Jesus. At paano po natin malalaman mga kapatid na kinuha na niyang anak si Jesus? Ang sabi po rito sa huling pangungusap ng ating ebanghelyong binasa, pinangalanan nga niyang Jesus ang bata. Mga kapatid, sa kultura po ng mga Hudyo, ang mga tunay na ama lamang ang nagpapangalan sa bata. Hindi nagpapangalan ang mga ama sa mga batang inampon. Ang mga tunay na ama lamang ang nagpapangalan sa kanilang tunay na anak. That is why Joseph claimed Jesus as his own son. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang kasaysayan ng kaligtasan, lalong-lalo na sa buhay ni Maria at ni San Jose, hindi po maipapanganak ang Diyos kung hindi sila nakipagtulungan sa Diyos. Nitong December 8, pinagdiwang natin ang Immaculate Conception
na ipaliwanag ko na yon. Si Maria po ay naging kasangkapan ng pagluluwal ng Diyos sa mundo. Pero para mabigyan ng Ama si Jesus na tao at para matupad ang propesiya ni Isaías na manggagaling sa linya ni David o manggagaling sa linya ng mga hari ang magiging Mesiyas, si Joseph ang umako nun. Dahil siya po ay nasa pamilya ni David, nung angkinin niya si Jesus bilang kanyang anak, natupad po ang prophecy. Mga kapatid, isang mahalagang bagay po at isang magandang lesson para sa ating ngayong gabi ang buhay ni San Jose. Hindi maipapanganak si Kristo kung walang Jose na nanindigan. Kung walang Jose na nakipagtulungan sa kalooban ng Diyos. He obeyed the law and he even exceeded what was being asked by the law. Mga kapatid, ang pangalan po ni Jose sa Hebrew at Arabic ay Yusef. Pero may root word yan. Ang root word niyan ay Yasaf, na kung saan kinuha ang kanyang pangalan. Ang ibig sabihin po ng Yasaf, to do more, to do better. Ginawa ni Jose yun. Sa kanyang pangalan, he lived up to his name by doing more and by going the extra mile. Hindi lang niya sinunod ang batas, hinigitan pa niya ito sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang kanyang anak. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili sa gabing ito. Nakailang Pasko na ba tayo? Nakailang Pasko na tayo na naririnig natin ang ebanghelyong ito? Tanungin natin sa ating mga sarili, sa pamamagitan ba ng aking mga kilos, sa pamamagitan ba ng aking mga ginagawa, ay nararamdaman ng mga tao sa paligid ko na isinilang ang Mesiyas? Nararamdaman ba ng tao sa paligid ko na may Diyos kapag nakikita nila ang aking mga ginagawa? Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat panalangin po, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga namumuno sa simbahan ay maging tanda nawa ng buhay, ng katapatan at pagiging marangal sa pagtahak ng matuwid na landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga laiko sa paggabay ng banal na espiritu ay magpasya nawang mamuhay ng matuwid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal sa kanilang pamilya, sa kanilang pagsisikap, at sa kanilang huwarang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay, naway makaranas ng ating pagdamay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway samahan ni San Jose, gayon din ang mga yumao, upang magkamit ng kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pamanay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakilanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.